Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pakikinig. Tingnan natin yung, hindi ko Teka, dito tayo. Oh, hindi yan. Mamaya pa yan. Ito na lang nga. Hearing. Katulad ng sabi ko last week, ay na-touch na ni Pastor Randy itong mga bagay na to. Pero hindi ito tungkol sa yung diniscuss niya. I-highlight natin dito is yung pakikinig. Kaya yung title ng ating pakikinig, maririnig ngayong message is listening and hearing. So, kapag tinagalog mo yung listening, listen. Tsaka yung hear, ano sa Tagalog? Isa lang. Pakikinig. Pakikinig. Familiar tayo? Faith comes by hearing and kung hihina ng boses nyo, para kayong mga hindi Kristiyano, hindi nyo alam yung verse, no? Hearing and hearing the word of God. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Kapag yung construction, inulit yung salita, magkaiba ng meaning yung isang salita pero iba ang pinatutukuyan. So, pagka sinabi naman, yun yung paglalaro ng mga authors ng Bible, ng books, no? Na pansinin nyo, kapag inulit yung isang bagay, mayroong pagkakaiba yung unang word sa ikalawang word ng pagkakagamit. Like, when you say, faith comes by hearing, and hearing the word of God. It's like, paano mong hihimayin yung pagkain ay kakainin mo, di ba? Paano kang manonorish ng pagkain? I-apply natin sa faith. To nourish one's person by faith is to eat and eating the word of God. Okay? Parang ganito, di ba? So, kapag yung unang eat doon is yung process ng pagsubo at pagnguya. Pero yung ikalawang eat is to digest. So, isang sample lang yan. So, going back to hearing, pagka sinabing hearing, listening, pinaglalaruan lang yung construction ng sentence, pero ang point ng author doon is magkaiba sila ng meaning. So, makikita natin mamaya na may mga series ng verses tayo na pag-uusapan, na makikita nyo na parang ang sabi sa wikang English dito, you are splitting hair. Narinig nyo na sa akin before yan. You are splitting hair. Ibig sabihin, isang salita na hindi naman iisa ang meaning, like jealousy and envy. Merong slight difference sila sa use, pero pag tinagalog mo, ito ay inggit at selos. Pareho silang ginagamit interchangeably. Diba? Interchangeably. So kapag hearing and hearing the word of God, yung unang hear doon, hear, is yung pagpasok ng information sa sensory ng isang tao. But then hearing is when you focus. When you focus. So, dive na tayo dito sa para mas maintindihan natin yung ating mga pinag-uusapan. Ang sabi sa Matthew 13:18 hanggang 23, yung isa sa mga pag-uusapan natin, this is just the introduction para sa tunay na pag-uusapan natin. It's not really an introduction, pero ito yung pasimula ko para maintindihan natin yung point na nais matutunan natin ngayong umaga galing sa Panginoon. Sabi dito, listen then to what the parable of the sower means. Lahat ay pamilyar sa parable of the sower, di ba? Okay? Hindi ko na babalikan yung nasa taas. Dito na kagad tayo sa explanation ng Panginoong Jesus tungkol dan sa parable of the sower. Okay. When anyone hears, sabi sa 19, when anyone hears the message about the kingdom, ito yung unang portion na paglaglagan o pinagtaniman ng salita ng Diyos. So yung seed dito is yung salita ng Diyos. Anything that is
related doon sa kingdom of God, word of God, the gospel. Ito yung pinag-uusapan natin na dapat na marinig ng sangkatauhan. Okay. When anyone hears the message, kapag ka daw narinig natin yung message tungkol sa kaharian and does not understand. So, nais kong bigyan diin natin dito yung does not understand. Ito, no? Does not understand. The evil one, yung kaaway, snatches away what was sown in their heart. So, kanina sa panalangin ni Mama Sel, yung sabi niya kaninang umaga, ilagay niya o itanim mo sa aming mga puso. Yung phrase na yon lagi nating ginagamit sa panalangin. Di ba? Itanim mo sa aming mga puso ang iyong salita ngayong umagang ito. We are actually praying these verses. We're asking God, itanim mo sa aming mga puso, which is biblical and correct. Yun ang dapat na ginagawa ng mga Kristiyano. Sown in their hearts. Anong ibig sabihin ng sown in their hearts? Makikita natin dito na they heard. Hindi ito yung mga, hindi nakinig. Hindi. They heard. At ang nagtatanim ay sabi ng Panginoon, ang Diyos Ama. Okay. Itinanim sa kanilang mga puso. So there is no excuse for all people na sasabihin na hindi ka tinanaman ng salita ng Diyos. Dito pumapasok yung responsibility. Hindi mo sasabihin na hindi ako inabot ng grasya ng Panginoon kaya hindi ako naligtas. No. Lahat tayo. Lahat. There is no exemption. At ang totoo nito, itong mga taong pinag-uusapan dito, yung mga puso ng mga taong pinag-uusapan dito, they might even call themselves Christians. They claim to be Christians. Hindi lang ito yung mga, sasabihin natin, no? This is the seed. Ito yung binabasa ko, Ay, may nakailam. Sorry, Sabi dito, this is the seed sown along the path. Okay, babalikan ko nga muna yung sown na salita. Ito ay pagtatanim, plant. Okay? Dinadamihan ko yung mga vocabularies natin. Tinatagalog ko, dinadamihan ko for us lalong maintindihan yung ating pinag-usapan. So, hindi ito yung, you don't consider these people na hindi sila mga Kristiyano. Some of these people consider themselves as Christians. And you can also apply these words to non-believers. Kasi hindi nila inintindi. They don't understand. They did not understand. And does not understand. Hindi nila naintindihan. So, kapag hindi mo ba naintindihan, you are excused sa consequences ng salita ng Diyos. Okay. Sino dito sumusunod sa Bible reading natin? Sino nakakasunod? Ang konti, no? Sino nakakasunod? Ang hirap, di ba? Ang hirap. It takes effort. Hindi ko kayo masisisi. Kasi ako mismo nag-e-effort talaga. Ang ibig sabihin, hindi part ng luma mong habit. Wala akong intention. And most of us, walang intention. I'm not encouraging you na hindi sundin. I'm actually encouraging everyone na mag-exert ng effort. Nakakatakot. Hindi kayo natatakot sa Diyos. Sino na nakabasa na dumating na sa part ng Leviticus 26? Napag-usapan namin minsan ni Melody. Sabi niya sa akin, bago niya sabihin sa akin, sabi niya, Daddy, nakakatakot ang Diyos. Kasi nung nabasa ko ang Leviticus 26, yun din ang sinabi ko sa sarili ko. Bakit? Mag-ano lang muna ako, segue ako dito. Kasi magandang pag-usapan. Because I mentioned yung responsibility natin to listen and understand sa Word of God. Kung hindi ka nag-e-effort ng pagbabasa ng Bible, tingnan mo yung sabi ng Panginoon tungkol dito sa natin yung Leviticus 26.
Supposed to be, makikita niyo yan kung nagbabasa kayo ng Bible. Pag tinignan niyo yung history, madali niyo nang masusundan. Yun ang style ko. Nasaan na nga ba ako? Titignan ko lang dito. Matthew 18. Okay? Yung Romans, binasa ko lang yan. Numbers 4 na ako. Which is, nag-a-advance kasi ako kasi may iba akong pinag-aaralan para sa atin. Okay? Ecclesiastes 4 na ako, which is, and also I'm in advance, di ba? So makikita natin yan. Hindi mo pwedeng lokohin yung sarili mo if you are reading or not. Kung gusto mong sumunod o hindi. But tingnan natin dito, puntahan natin Leviticus. Old Testament, Leviticus 26, later portion. Tsambahin na natin, ha? Dito banda, toink. Tama. Nakita niyo yan? In spite of all this, ang sabi ng Panginoon, saan ba siya nagsimula? In spite of all this, sampulin na lang natin. Kapag hindi raw tayo, sa 18, makinig ka, 18, nakikita, ayaw, para malaman nyo na yun ang binabasa ko. Yan. If after all this, you will not listen to me, sabi ng Panginoon, ang nangungusap dito, ang naguutos dito ay Diyos. Kausap si Moses, ito yung sasabihin sa mga Israelites. Ang sabi niya, if after all this, pagkatapos ng lahat, hindi pa rin kayo nakinig sa akin, ito na ngayon, ang mga nakakatakot. Kasi tinitingnan natin ang Diyos lagi, pinakikilala natin that He is gracious, that He is love, God is love. Pero hindi natin tinitingnan yung other side niya, which is justice. Yung just God, patas na Diyos. Yung sense of responsibility natin na sumunod sa Kanya. Lagi tayong ganito ang stance natin. Lord, sorry na gawa ko yung kasalanan to. Because of the goodness na natapos ng ginawa ng Panginoong Hesus. Yes, meron tayo nun. But if yung offenses are repeated and your reason for doing it, paulit-ulit, niloloko natin yung Diyos, niloloko natin yung sarili natin. Mamaya makikita natin yung pag-uusapan natin kasi ang kasunod na pag-uusapan natin is sa James. Matthew 13, tapos James 1. So, i-prepare nyo na yung mga Bibles natin. Sabi dito, I will punish you for your sins 7 times over. Uy, unfair naman ng Diyos. Kasi bago niya sinabi to, punishment for disobedience, sinabi niya rin yung reward for obedience. Sinabi niyang lahat dito. Lahat ng mga nais niya at lahat ng rewards after following God. Okay? Patas ang Diyos. Binigyan kita ng utos, pag sinunod mo to, ito yung mga matatamo mo. You can almost use this as a formula. Pwede kang itest ng Panginoon like Job. No one is more righteous than this person. Ang nag-describe nun ay ang Panginoon. Pero hinayaan ng Panginoon na i-test siya. I-tempt siya ng kaaway. Inalaw siya. So that is a test from God. It is a temptation from the devil. Ito yung mga rewards, no? Hindi yan ang point ko. The point is, nakakatakot ang Diyos natin. Dapat we revere Him. Dapat manginig din tayo sa takot to the point na dapat natin sundin siya. Take Him seriously. Hindi pwedeng, alam ko, hindi mapagpatawad ang Diyos. That's true. Pero hanggang kailan? Hanggang saan yung kasamaan natin na gagawin nating excuse yung flesh na to? It is because I'm in this flesh. That is why I'm committing this sin. Stop that already. Alam na natin that we're already past that. You believe that, LPCF? How many times na natin pinag-usapan to? And we should be past that already. Hindi pwedeng the whole time. You started 17. You end up 97 and still yun yung dinadahilan mo to follow God. No. I'm speaking as human. No? I'm not excusing myself, but dapat meron tayong sense of responsibility ang tinutubuan na tayo. Hindi pwedeng sasabihin natin na hindi mabuti ang Diyos sa akin.
Hindi ka exempted sa consequence ng sin. Ang sabi niya dito, I will punish you for your sin 7 times over. I will break down your stubborn pride. Yung iyong kayabangan, sabi, I will break down your stubborn pride and make the sky above you like iron. Uulan ng mercury. Lalasunin ko kayo. Yan ang ibig sabihin niyan. Scientifically saying. Pauulanan ko ng mercury. Where does mercury come from? From your, yung ini-emit nyo sa sky. E di ibabalik ko din sa inyo. You are destroying this world. That will destroy you. O, parang mga imposible, no? Pero scientifically, it can be done by God. Nung narinig natin, sabi kay Jesus, stop these people from praising you. If I stop them, the rocks will shout for praise. How can God do that? Yung rocks, may bibig ba yung rocks? Nakarinig na ba kayo ng bumagsak na building? Sa YouTube. It's terrifying kapag ka malapit ka doon. Pag nag-earthquake, may bibig ba ang lupa? But there is an enormous sound, explosion. If you are near doon sa nag-i-slip na rocks, under yung crust ng earth, kung nandoon ka malapit, you can hear it kapag ka nag-earthquake. The creaking ng lupa, ng building, you can hear. So hindi mo pwedeng sabihin na mga nakasulat sa Bible are impossible. Hindi impossible. All possible sa God. Nakakatakot. If you remain hostile, kino-consider ng Panginoon, kapag ka ini-ignore mo yung kanyang salita, if you don't listen to me, sabi niya, He considered that as a hostile action. Hostility. Bigay mo, yan. If you don't start reading the Bible from Old Testament, yung sinusundan natin, hindi mo mababasa to. Yung mga warnings na to. At kung babasahin pa natin lahat, ayan, I will cut off your supply of bread. In spite of all this, ginawa niya na ang lahat. Hindi ka pa rin, still you did not listen to me. In spite of all this, hindi ka pa rin sumunod, but continue to be hostile towards me. Then, in my anger, nagagalit ba ang Diyos? Sa panahon natin, dispensation ng grace. How many times did you hear that from preachers? This is the time of dispensation daw ng grace. Ninanalify yung justice ng Panginoon because ang katwiran, we are in the period na pinapaulanan tayo ng grace. God does not change. Amen or no amen? From the beginning to end, God does not change. His morality doesn't change. Our morality inconsistent. Yung set ng minds natin and understanding ng human, nagbabago. Ang Diyos, constant. He doesn't change. You cannot explain paano natin i-compromise yung love and justice ng Panginoon. That is pride. To say na kaya nating intindihin. Hayaan nating intindihin yung mga bagay na ibinigay sa atin. And then, sabi niya, listen. If you are still hostile towards me, I myself. Sino daw yung mismong bababa? Sabi niya dito sa kulay yellow, I myself will punish you. Bakit niya sinabi niyan? Pine-personalize ka na niya. Diba? I myself will punish you. Nakakatakot ang Diyos. Kaya ko sinasabi itong mga to para maintindihan natin how lucky. Maraming mga preachers ang hindi gagamit ng word na lucky. Napakapalad natin dahil kakampi natin yung Diyos. Pero kung hindi, tingnan mo to. Pero kung ikaw ay mananampalataya, pero matigas ang ulo, may matigas na ulo ba na mananampalataya? Marami. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Matigas ang ulo mo. Do not exempt yourself dahil nakasunod ka nung minsan and then marami kang bagay na hindi sinusunod. Tapos, nagkakaroon ka na kagad ng self-righteousness dahil may relasyon ka sa Panginoong Jesus.
Nagkakamali ka, kapatid. He is requiring perfection. Remember, huwag mong sabihin na hindi natin ma-attain yung perfection kaya hindi natin i-aim. No, directional yung sinasabi ng Panginoon dyan. Be perfect for I am perfect. Be perfect for your heavenly Father is perfect. Sabi ng Diyos. He knows na hindi natin kayang attain. What He is saying, rhetorically, directionally, sundin nyo yung sinasabi ko. Yung utos ko. Hindi ibig sabihin, nilagay ko lang dyan para meron akong basihan para i-punish kayo. Gusto nyo ba yun? Merong basihan ang Diyos natin para latiguhin ka lang? Hindi. Ang nais ng Panginoon, inilagay ko sa puso mo, I wrote, I have written my words in your heart para mas madali nating masunod. Pero hindi niya inalis yung willpower natin para sumunod o hindi. Di ba? So much of that. Basahin natin to. Itong part na to. Habulin niyo yung Bible reading in 1 year. Habulin niyo. Tingnan niyo, makikita niyo na yung mga sinasabi ko. And truly pinatutunayan ng Panginoon. I'm struggling on something personally, spiritually, pero sinasagot ng Panginoon na ano yun, nagkataon lang. I don't consider na nagkataon lang na yun yung mga binabasa ko. About land, about yung vengeance, about yung galit. Tapos mababasa mo sa Ecclesiastes, kasi nasa Ecclesiastes na ako, sasabihin ng Panginoon, everything is a chasing after the wind. Magnanais ka ng lupa, magnanais ka ng kapangyarihan, at chasing after the wind. Anong sabi ni Solomon sa Ecclesiastes? Who knows? Lahat ng kanyang narating, ipapasa lang niya sa susunod na generation. What if yung kasunod ko is a foolish king or a wise king? Sino makapagsasabi na foolish or wise king yung pagmamanahan niya? Oh, tingnan nyo. Sino nakakaalam? Yung sumunod na king, pagkatapos ni Solomon, is he foolish or is he wise? Oh, test sa mga nagbabasa ng Bible. Yung anak ni Solomon is a foolish king. Nakinig siya sa mga tropa niya. Ang ginawa niya, pinatungan niya pa ng mas mahirap na taxes at saka mga dapat gawin yung buong Israel. No. Sabi ng mga dating advisors na matatanda na ni Solomon, hindi, ganito ang gawin mo. Pagbigyan mo ang sinasabi ng tao. Anong sabi nung si Jeroboam ba? Parang Jeroboam yung name nung sumunod na anak niya na Ang sabi nito, hindi ako makikinig. Kinuha niya yung mga tropa niya, yung mga kaedad niya, contemporaries. So, isa yung mindset. Di ba? Hindi nakikita kasi iba yung mas nakakatanda na advisor kasi nakita na nila yung marami silang experiences. So, wag nating i-disregard yung mga payo sa atin ng mas nakatatanda. Kasi nakita na nila yun, nabasa na nila sa comics, so, i-share nila sa'yo for your good. Pero kapag kumuha ka ng advice, sa kaedad mo lang, yung gusto mong marinig, yun ang sasabihin sa'yo. Tapos, mapapahama ka. Ano nangyari? Nahati sa dalawa ang Israel. Northern Kingdom, Southern Kingdom. Israel, Judea. Diba? Nahati because of that. Because of not listening. Malamig dito. Buti na lang mainit. So, na-establish na natin, sa puso itinanim. Pag sinabi natin, siguro yung mga nakarinig na salita ng Diyos na hindi tinanggap, hindi kasi dumating sa puso. No. Dumating sa puso, ayan, proof was sown in their hearts, but they did not understand. Okay? The seed falling on the rocky, pupulahin ko. The seed falling on rocky ground refers to someone, ito na yung binabasa ko, yung 20 na, who hears the word, narinig din. Hindi pwedeng mag-excuse na, hindi umabot sa kanilang tenga. Dumating sa perception nila, di ba?
at once receives it with joy. Nakapag-share na ba kayo? May mga dumating dito, di ba? Nung first time na narinig yung salita ng Diyos, napaka-jolly, napaka-init. May maaalala kayo ng mga kakilala nyo na ganito. Nung unang marinig yung salita ng Diyos, naku, parang pastor agad magsalita. Wala nang ginawa. Ang aga sa church, lahat ng gawain sa church nandoon. Tapos, ang sabi, but since they have no root, walang masyadong ugat, they last only a short time. Kung may naiisip kayong mga ganong kakilala nyo, na, sorry. Ay, nako. Did I push it? Masyado malikot. When trouble or persecution comes, because of the word, ito, persecution because of Jesus Christ. Pinersecute ka because of being a Christian. Okay? So, itong mga taon to kiniklaim that they are Christians. Doon muna tayo. Kasi, imbis na ang mindset natin ay, pastor, ang pinag-uusapan natin dito yung mga hindi mananampalataya. Ito na yung pagkakataon na dapat na isipin mo na ako yan at i-apply ko yung salita ng Diyos. Tapos next, anong dapat kong gawin? Okay? Huwag nating isipin, hindi, para sa akin yan. Hindi, para sa iyo to. Kaya ako nga sinasabi, these are Christian. They consider themselves Christians. Who knows if they are genuine Christians? Doon na lang tayo magkakatalo, okay? Sabi niya, when trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Kaya ako hindi dinidiscount yung backsliding is because of these such phrases. Kung hindi mo iingatan yung iyong salvation, you will also be accountable sa ginawa mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, I wasn't called by God from the beginning. Kasi, di ba, we are predestined. Tinuturo ng Panginoon ang predestination. So maraming nagsasabi nun, hindi kasi tinawag yan. They making it as a joke. Pero, it's a serious matter. Hindi yung basta-basta, hindi nakakatawa na mapupunta sa impyerno isang tao. Lalo't kakilala mo. They quickly fall away. Pagkatapos lang ugain. Kung gaano nila kabilis tinanggap yung salita. Nakapag-share na ba kayo sa ginalingan muna kung paano i-explain yung salvation? Tapos pagtalikod, parang wala nga intindihan. Parang mababasa mo sa mukha nila na, hindi para sa akin yan. They fall on the category doon sa una. It can also be, they fall on the second category. Tinanggap, ang bilis. Tapos nung sinabi na, hindi, walang kwenta yan. Minsan, nagkakaroon lang ng hype. Merong pagkakataon before na nagkaroon ng hype. Pati mga artista, nagiging mga nagsisi-attend sa CCF, sa Victory, sa kung saan-saang napakagagandang mga churches. Lately, umattend kami nakapasok pala, hindi umattend, sa GCF. Naalala ko, binidyo ko kasi nagandahan ako sa, nila, ang ganda ng setup. Sabi ko, hati yung puso ko, Lord, gusto ko nito, para sa church namin. Pero ayokong maging mayabang ba na ganun kalaki, ganun ka-grandeur. Mga 1/8, kasing ganda lang, pero mga 1/8, hatiin nyo sa 8, yun lang ibigay nyo sa amin. Ang ganda Nasa taas yung screen, may screen doon, may screen dito, taas dito sa baba. Ganda ng music nila, ang linaw-linaw ng boses. Pag nagsalita yon sa microphone, hindi mo mamimiss yung mga S, yung mga T, yung mga talagang crispy. Ang ganda. So they quickly fall away. Balik na naman tayo dito. Sa 22 ang sabi, the seed, third na tayo, the seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of life and the deceitfulness of wealth
It doesn't mean sa may mga pera lang to. Kasi yung love of money infects everyone. Ang sabi ni Solomon, the more na tumatanggap yung isang tao, the more daw nagiging greedy. No enough money in the world para ma-contain yung love nila doon. Lagi silang nangangailangan. So, in different intensities and levels, lahat tayo, importante yung pera. Yes, hindi ko sinasabing hindi importante ang pera. Kailangan natin yan. Having lots of money, that's good. Kasi lahat ng pangangailangan mo, masusupply mo, bless ka pa ng iba. If you keep mali, yung keep it to yourself. So, even the small amount na kaya mong mag-share is yun yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Pero it doesn't mean that the deceitfulness of wealth only applies doon sa mga pera. Deceitfulness of wealth, kayamanan. Wala kang kayamanan, pero binavalue mo yung maliit na hawak-hawak mo. That is wealth to you. Because you love it so much. Yung deceitfulness nun. But the worries of life, anong ginawa niya sa salita ng Diyos na itinanim sa'yo? Kaya, don't forget, itinanim sa ating puso. Ayan o, tinanim. That means, na-choke. Sabi, na-choke. Sinakal yung salita. Na tinanggap natin, na narinig natin. Tinanggap. Making it unfruitful. Parang Christian pa rin. Bansot nga lang. Pwede mong i-argue sa akin, ito, saved tong mga to, yung third category. Nandito na tayo sa third, no? Ito yung second. Ito yung first. Second, third. Hindi nga lang daw fruitful. Unfruitful. Ito ngayon tanong. Sa palagay nyo, saan kategory kayo? Huwag muna tayong pumunta sa fourth kasi baka naman sabihin nyo, hindi, fourth ako. Unfruitful. Puntahan na rin natin yung fourth para maganda yung pag-uusapan natin. But the seed falling on good soil. Yung soil dito is the heart, remember? Okay? Hindi tayo mako-confuse doon. Refers to someone who hears the word. So lahat ng categories nito, itong fourth category na to, they all heard. No excuse. Narinig ang salita ng Diyos. Here's the word, and ang kaibahan niya sa one is he understood it. Naintindihan. Ito, listen, when anyone hears the message and does not understand. Bayaw. Toink. Toink. Does not understand. Sabi dito, pula na pala. Pinula ko pa. Pero okay lang yan. Hindi naintindihan. Ang kaibahan ng one, nung first one, at saka nung third, nung fourth. Yung fourth, naintindihan. He understood. This is the one who produces crop, yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Tinanim, isa, namunga, 100. Tinanim, isa, namunga, 60. So ano yung mga pamumunga na to? Ano yung mga bunga na to? Ito yung mga fruit of the Spirit. Ngayon, tanungin natin yung ating mga sarili. Ilan taon na akong Kristiyano? Nabago ba yung mga ugali natin? Yung karakter ba natin may improvement? Okay? Kasi dito unfruitful Ito, unfruitful. Dapat, ang tunay na Kristiyano pala, may fruit, namumunga. May improvement. May improvement ba? Yun ang tanong. O mula noon hanggang ngayon, late ka pa rin, mula noon hanggang ngayon, ang salitang naririnig ko lang, yung galing sa bibig ng pastor. Hindi ako nagbabasa. Hindi, mahusay naman yung pastor. Ang husay mag-explain. So, hayaan mo na lang siya para hindi na ako mahirapan. Hindi ko nababasahin. Atinda lang ako ng So, ang tanong ko ngayon, para maging under ka sa fourth category, ano ngayon yung dapat? Ang sabi, hears and
understands. Okay? Hears, hear, plus understand. Yan yung kailangan nating malaman. Yung Word of God. Kailangan nating maintindihan. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Kasi yung lahat ng tatlong nasa taas, it seems to be they did not understand yung salita ng Diyos. They only heard. Okay? So, paano natin ngayon, ang next na tanong ko ngayon is, paano natin maiintindihan? Ito ngayon, dito papasok yung punta tayo kay James. Yan. Hearing and doing the Word of God. Lakihan natin. Okay. Mukhang hindi Bible, no? Sanay kayo na mukhang Bible. Pero kinat and paste ko yan galing sa Bible. Ito yung James 1. Susulatan ba? Hindi. Punta tayo kay... Saan yung unang text ko? Tapos... Wag dito. Mas gusto ko kay... Dito. Yan. James 1 to 25 lang. Para masusulatan ko. May time pa ako. Save. Insert image. Insert this. Yeah. Chuck. Toink. Ayaw ko sundin. Yan. Ito ngayon yung pag-uusapan natin. Dito natin malalaman kung ano, kung paano marinig lang. Kaya ko sinabi kanina nag-i-interchange yung listen at saka hearing. Kasi ang sabi naman dito, hear. Kanina sabi, listen and hear. Di ba? Sabi nun kanina. Ang sabi dito sa 19, my dear, dapat pala 18. Pero anyway, my dear brothers and sisters, tama to, 19 pala. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak. Now, ang ating topic is not about anger. Sa ibang pagkakataon yon. So, I am using these verses, series of verses, para i-empower yung pinag-uusapan natin. Para mas madali nating maintindihan si Matthew 13. Okay? Para lalo nating maintindihan. Ang sabi dito, everyone. Pag sinabing everyone, exempted ka ba doon? There is no exemption, di ba? Ang lahat ay hindi dapat daw mabilis. Dapat daw mabilis ang lahat sa pakikinig at mabagal at slow to speak. Anong ibig sabihin ng slow to speak? Isa sa mga ibig sabihin yan, I have my kodigo over here. Okay. Kailangan ko yung kodigo ko. Move. Yan. Pag sinabing slow to speak, blue. Quick to listen. Yun yung pinag-usapan natin. To listen. Slow to speak. Ang ibig sabihin yan ay ito. Pulahin natin. Ang ibig sabihin nito ay itong portion na to. Quick to listen. Ang ibig sabihin daw niyan ay ready to hear. Agree? Ang ibig sabihin niyan ay ready to hear.
Ay ini-encourage ko din yung mga preachers natin to only not read the Bible, but read the commentary. Para we don't fall to forcing ourselves na yung sarili nating interpretations at yung gusto nating palabasin sa mga verses, yun yung isi-share natin. So it's not always na, maski tama yung sasabihin mo, biblical. Pero, hindi yun yung pinupoint ng verses. You could be misleading yung mga nakikinig. So it is important din na kapag ka nakarinig ka ng salita ng Diyos, and then ang first impressions mo ay ganito ibig sabihin yan. Ini-encourage ko ang lahat, basahin yung magandang samplein yung ito. Dito tayo. Halimbawa, my dear brothers and sisters, take note of this. Basahin nyo itong nandito. Yung mga commentaries. Basahin nyo, tapos may iba-iba pang mga commentaries, like yung si Barnes, si Matthew, may Matthew din kasi, iba-iba yon. So, iba-iba yung punto nila, mga 1700s, 1600s na mga authors. Tingnan nyo kung nagkukumplay yung interpretations nyo. So, hindi ko sinasabing tama right away yung sinasabi nila. Pero mas maganda, mas kumpiyansa ka na confirmed by another Christian, which is senior na senior bago pa sa times mo. Diba? Hindi yung, hindi, itong sinabi ni John Piper. Hindi, ito yung sinabi ni John MacArthur. Tingnan mo rin yung sinabi ng mga pinag-aralan nilang mga tao, yung mga sinabi nila. Diba? Tingnan mo kung lumalapat. Hindi pwedeng aatakihin mo. Kumbaga, ang lagi mong topic sa maruming basahan. Any topic na sasabihin sa'yo, maruming basahan ako. No. Tingnan muna natin kung ano yung sinasabi ng mga verses na yun at saka para hindi ka mag-fall sa emphasizing something which is biblical pero unrelated sa pinag-uusapan natin. Isang magandang example nga, itong sa James. No? So, marami akong natutunan dito. Hindi lang iisa yung pinagkunan ko ng mga tawag dito na mga commentaries. So, itong Bible na to, si eSword, ay nire-recommend ko talaga kasi pag pinindot mo to, ay maraming mga si John Gill pala yung present na nandito. So, marami pa yan eh. Marami pa akong dinownload. Si Matthew Henry, F.B. Meyer, so John Wesley, mga kumbaga bati ka na. Kumbaga if you are looking for an advice from an old person, maganda to. Medyo mag-exert ka lang ng effort kasi sometimes they use Old English. Pero hindi excuse yun para hindi ka mag-study. So going back dito kay pinag-uusapan natin, quick to listen is ready to hear. Slow to speak means ready to hear, ready to learn. Bakit ready to learn? Kasi kapag ka nag-speak ka, you are saying what's inside your head. Pero if you are just listening, tinitingnan mo, pinaprocess mo kung ano yung sinasabi ng speaker. Diba? Pero kapag ka sinabi mo na kaagad, may sinabi ka agad sa'yo, tapos sa isip mo, kumukontra ka na kaagad, ay hindi para sa akin yan. Para kay Mama Sel yan. Diba? Yung mga ganun kaagad. Ini-excuse mo na kaagad yung sarili mo, ay hindi, I disagree, ganyan. Tingnan muna natin kung ano yung sinasabi. Yan ang ibig sabihin yan. Meron pa akong nabasa, ang sabi niya, anong reason bakit dalawa yung tenga natin? Bakit dalawa yung tenga ang binigay ng Panginoon? Isa lang ang bibig. Interchangeable din yan. Yung tongue at saka mouth, isa yung
pinag-uusapan. So, ang sabi niya, men have 2 ears para we listen more than we should speak. Okay? Tapos, tingnan pa natin yung ano natin, no? Yung kung paano tayo nilikha ng Diyos para mamangha tayo sa buti at galing ng engineer ng katawan natin. Ang tenga natin laging bukas. Di ba? Ayun, naka-open siya na ganun. And it is constructed, if this is the ears, di ba? It is constructed in a way na nakaganon siya. Right? Yung cross-section niya, yung butas, nakaganon. Nag-a-attract ng sounds. Okay? Paano naman daw yung dila? Yung dila natin, ang sabi, tapos dalawa pa siya. So, kabilaan yan. Okay? Hindi ako marunong mag-drawing ng kaliwang tenga. Huwag na nga lang, mapapahiya pa ako. Dila. Mukhang dila. Dila, di ba? Ito yung, bakit daw ang dila? May bakod ng ngipin sa taas at may ngipin din sa baba. Binabakuran. Para daw slow tayo mag-speak. Ang tenga laging bukas. Ang bibig laging sara. Para sabihin ng Diyos sa atin, huwag kang mabilis sumagot. Makinig ka muna. So, yun yung mga kasabihan, mga sayings na hindi nakalagay sa Bible. Or maybe it's there, pero hindi ko pa nababasa. O hindi pa natin naiintindihan. Pero yun yung sinasabi ng mga old sayings ng mga ancient sages na tinitingnan nila, na-observe nila yung kung paano tayo nilikha ng Diyos. 2 tenga, iisang bibig, at ang ating dila, it's hard. Nobody has tamed the tongue. Sabi dun, di ba? Na i-steer up niya kung saan pupunta. No one has, nakapag-maneuver ng tama sa bibig. Pero na-observe ng mga old sages, ang tenga laging bukas. Ang ating bibig. May nakita ba kayo laging ganon? Diba? Parang tanga, diba? Ano mo? Buhaya ka ba? Nagpapalangaw ka ng bibig? Ganon. Walang ganon. May sakit lang. Diba? May sakit lang yung nakabuka ang bibig o yung hindi makahinga sa ilog, bubuka ang bibig mo. Pero naturally, ang lahat ng tao isa pa pala yung ganon. Hindi may isa rin yung bibig kasi nakaharang yung ano. Pero pinagtatawanan na natin yan. Ay Maris, anak, hindi ikaw yon ha? Hindi ikaw yon. I'm pretty mo para sabihin kong ikaw yon. Okay? Laging nakasara yung bibig natin so that we don't talk back right away. So that we can learn. Diba? We can learn agad-agad. So everyone must be quick. So ipapas ko yung desires natin para maging angry because ang ating point is ine-echo ng ating pinag-uusapan sa Matthew, itong sinasabi ng verses 21, masyadong mataba itong marker ko. Paano ko ba nililiitan to? Huwag na nga lang. Ito na lang. Itong 21 at saka 22, basahin natin. Therefore, ang sabi dito, ini-skip ko yung anger ha kasi hindi yun yung ating topic. Therefore, get rid of all moral filth and evil that is so prevalent and humbly accept the word. Balik tayo dito kay and humbly accept the word planted in you. Balik tayo kanina. Ano sabi? Sown in your heart. Sa Tagalog, itinanim sa ating puso. Ang sabi, how do we understand? Humbly accept the word planted in you. I-accept mo. So, hindi mo sasabihin na kay Mama Sel. Itong pinag-uusapan na to ay shoot para sa kanya. Ang sasabihin mo, shoot to para sa akin.
Mas gugustuhin ko pa sabihin nyo, pinatatamaan ako ni Pastor Del. Pinupulpito ako. I don't mind that. Maski i-accuse nyo ako na namumulpito ako. Baka nga. Diba? Baka nga. Kasi parang ako yung sinasample. Gusto ko maging ganun yung nararamdaman natin lahat. Diba? Pero I don't excuse myself. Tao rin ako. Kinakailangan ko rin itong marinig itong mga salitang ito. Para maintindihan natin, uulitin ko, humbly accept, humble down. Huwag magmayabang. Kanina sabi pride. Di ba? Nabanggit nyo kanina dun sa Old Testament, I will crush you because of your pride. I myself will go down to punish you 7 times. Doon sa iyong kasalanan. 7 times. Ako mismo ang bababa, sabi ng Panginoon. But now, ang sinasabi ni James, humbly accept kung ano yung itaninim sa iyong puso, which is yung salita ng Diyos. Okay. Maraming mag-a-argue. Which can save you? Oh, I can lose my salvation. Di ba na-determine na natin? If you are genuine Christian na tumanggap sa Panginoon, na nag-aaral na sa kanyang salita, ang argument is no longer if one can lose salvation or are you, di ba pinalitan ko ng question? Am I truly saved? Personalized. Tanungin ang ating sarili. Huwag nating intindihin yung argumento na ginagawa ng mga maraming Christians. Nag-aaway, centuries na. If you can lose your salvation or not, better ask yourself, am I a true Christian? Do I really have a relationship with God? Di ba na-establish natin? Hindi ka maaagaw ng kaaway. If you truly placed yourself in the power of God, hindi ka kayang agawin. Ang ibig ba sabihin nitong which can save you, yung phrase na yan is you can lose it? Hindi ko kayo aawatin kung yan ang interpretation nyo. Pero kapag binasa nyo yung maraming mga commentaries, this is about parallel doon sa sinasabi ni Paul na work out your salvation. Work out your salvation. Ang ibig sabihin pala nito ay sanctification. O sa Old Testament, consecration. This is about, sulat ko para this is about sanctification. Sanctify na lang. Kasi ang haba. Hindi kasya. Consecration, nabasa niyo sa Old Testament. To consecrate is to make things holy. Separate from all. Halimbawa, i-consecrate ko na yung 10% ng sweldo ko para sa aking tithes. That is consecration. Sineseparate from the rest. So, ang sabi ng Panginoon, consecrate the firstborn for me because they are mine. Alam nyo, ngayon ko lang mas naintindihan kung bakit. Nire-redeem. Ibig sabihin ng redeem, babayaran mo ulit. Bawa, ayaw mong patayin, ialay sa Panginoon yung firstborn ng iyong tupa. Babayaran mo siya in monetary form, equivalent sa amount niyan. Plus 25%. 20. Kasi 1/5. So mababasa mo lang yan sa pag binasa mo yung Exodus, yung Leviticus, at saka ngayon, nasa Numbers na tayo. So ine-explain yung Diyos natin, ine-explain. Nag-e-explain siya sa pamamagitan ng kanyang mga batas. Mabuti yung Diyos natin kasi ang tao lang talaga yung laging sumasablay. Kaya inuulit-ulit niya. Di ba? Kaya inuulit-ulit. So, tayo, because I said past na tayo doon sa yung if you are really saved or not saved. Because ang really tanong na-establish na natin, di ba? We are saved by the grace of God through faith, di ba? Sa Panginoong Hesus na inaalay niya. So, what is next doon sa mga Kristiyanong nagsumuko ng buhay sa kanilang Panginoon is yung sanctification. Kinakailangan nating maintindihan. Lagi ipapaalala ko sa inyo.
Ano yung katayuan natin sa Panginoon? Hindi, basahin na rin natin dito. Ang sabi niya, do not merely, okay, na-establish natin yan, sanctification yan. Do not merely listen to the word. Do not merely listen. Kanina sabi, listen. Ang ibig sabihin ba nitong phrase na to, do not listen? Ang ibig sabihin niyan, do not merely listen. Huwag lang pinakikinggan. Huwag lang dadaan sa tenga, pasok sa kabila, labas sa kabila. Yun ang ibig sabihin niyan. Hindi lang yung maririnig mo. Ito ngayon ang mahirap na ito. And so, deceive yourselves. Naintindihan ba natin na kaya natin palang lokohin yung ating sarili? Anong nakakapaloob dito sa deceiving yourselves? Diba? How to deceive yourself? As if hindi natin alam gawin. Kasi ginagawa na natin. How do we deceive? Naintindihan ba natin lahat yung ibig sabihin ng deceive? Panloloko. Okay? Ibig sabihin nito, niloloko na din ang ating sarili. How do we deceive ourselves? Okay. We deceive ourselves by this. Number 1. Ito punctual attendance to preaching. Uy, ginagawa ko yan. Hindi pa tapos. By respectful attention. Ang gaganda nito, parang positive, di ba? Respectfully, hindi, respectful lang. Attention. To the word to the word. Baka nakakalimutan natin kasi in relation to the word. Okay? Punctual attendance to the word para mas malinaw. To the word. Anong ibig kong sabihin dito? Tunay na nakikinig. Hindi na antok. O ano kaya? Gising nga, pero yung diwa nasa iba. Naku, ang dami ko pang sasaguting email. Naku, yung boss ko, tawag ng tawag. Asa na raw yung ano namin di ba? Pero habang nagsasalita yung speaker, ang isip nasa opisina. O ano kaya yung iba? Kalimutan kong yan yung aso. Hindi ko napakain bago umalis. Ano kaya yung iba naman? Dami kong lalaban mamaya. Nasa isip niya na yung lalaban mamaya, pero umattend ng church. Diba? It's not, kumbaga, it appears na nire-respect natin yung sinasabi ng Diyos. Yung speaker, ako microphone lang eh. What I'm saying here, what we are wasting is receiving yung message ng Panginoon para sa iyo this week. Up to next coming week, para pagdating ng Sunday, ay marirefresh ka. Marirecharge yung battery mo. Kasi Sabbath day is a day of rest. Nire-recharge ka ng Panginoon. Pero ang isip natin, nasa labada, nasa iluluto, di ba? Nasa lilinisin, nasa mga bibilihin, ano ko sa linggo pa lang, nasa isip na natin yung opisina, Lunes na sa'yo. Di ba? Walang exemption dyan. Nangyayari din sa akin yan. Na kapag minsan biglang sasagi sa isip mo, nakikinig nga pala ako kay Raymart. Kinakailangan natin, kumbaga, kaya ko pinaririnig sa inyo to. Kasi baka akala nyo, kayo lang. Tayong lahat yan. All for this. Lahat tayo. So, akala natin dahil nagagawa niya natin yan, na punctual tayong nakikinig. With full respect, nagpe-pay attention ka. Diba? But, eto ngayon yung deception. Ito ngayon yung deception. That is, we believe
that these ROEs are all is required. Yan lang yung required. Sinasabi natin, yan lang ang requirement. Kasi dapat makinig ka. Hearing is just the first part. How to understand this? Kumbaga, lamang ka na dun sa hindi nakikinig. Okay? Pero, ang deception dito ng kaaway ay pinaniniwala tayo na ito lang yung kailangan nating gawin. Okay? Ito lang yung kailangan nating gawin. Which is sinasabi ng verses natin, kanina sa Matthew at ngayon kay James, na hindi lang yan ang kailangan natin. Do not deceive yourselves. Ang sabi ng Bible, eto, do what it says. Napapansin nyo ba yung kanina sa Matthew ay kulay red? Kasi, very amazed ako basta, and yung attention ko, sabi ko nung last time, di ba? Pag kulay red, sino nagsalita? Ang Panginoong Hesus. Para kanino? Sa akin. Para sa akin yun. So yung kaninang Matthew 13, para sa atin yun. Akin, personalized. Ito ngayon yung explanation ni James kung paano natin intindihin. Do what it says. Sinabi din dun sa verse, di ba? 25. The one who listens and the one who understands, ginagawa yung sinabi niya. Furthermore, eto ba sa 23, anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself, goes away immediately, forgets what he looks like. Laki nating naririnig yan. Pero hindi natin ina-apply sa ating mga sarili. What is saying here is, it must manifest. Kailangan mag-manifest sa buhay natin. Hindi enough na narinig mo at alam mo sa isip lang. Kinakailangan mag-manifest. Kung ano yung itsura mo, ang word dito is ginagamit na salamin para i-filter mo kung ano yung katayuan mo. Pagharap mo sa salamin, ay, ganito pala ako kalayo sa Diyos. Ay, kinakailangan ko palang baguhin yung ugali ko. Every time na mai-encounter ko tong ganito, dapat baguhin ko. Ay, naku, dapat pala, ang halaga pala sa Panginoon ng pagsunod. Ilang beses ba akong sumuway? Sa boss ko, sa leader sa church, sa nanay ko. Diba? Lahat sinaway ko. Kinokontra ko lahat. Palakontra ko. Palaka. Kontra. Diba? Palakontra. It must manifest sa buhay natin. Hindi pwedeng ang galing mo lang sa salita. Dapat walk the talk. Yung lahat ng naintindihan mo na sinasabi ng batas ng Diyos, gagawin mo, lalabanan mo yung sarili mo. Kasi, ang tendency, suwayin mo rin. Nandoon lagi yung yung pagsuway. But, ang sinasabi ng verse 23 to 24, by knowing the Word of God and humbly accept it, malalaman mo kung ang tunay na katayuan mo, dapat magmamanifest yun. Ngayon, sa palagay nyo ba, yung nakikita ba ng kasama natin sa church yung pagbabago natin, yung improvement na tinatanong ko kanina? If there is an improvement, congratulations. Pero after halimbawa 10, 15 years, ganun ka pa rin. Ganun pa rin tayo. Walang nagbabago. Something's wrong. Merong mali. Kasi, baka dinideceive mo yung sarili mo for believing into something you are not. Diba? Kaya, alam niyo yung mga self-righteous, yun ang akala nila. Na akala nila tama na yung ginagawa nila for knowing. Para kang yung Pharisee, Lord, buti na lang hindi ako katulad nitong ano to. Samantalang yung katabi niya, sorry Lord, binibit yung heart niya. Sabi nung isa, nako, buti na lang Lord,
Hindi ako katulad nitong makasalanan na to. Hindi mo tiningnan yung sarili mo sa salamin ng salita ng Diyos. Baka mas masahol ka pa. Diba? Baka mas masahol ka pa. Eto, 25. But whoever looks intently, naubusan na ako ng ano. Pagdilaw ba? But whoever, ay, lumabo ano? Pero nababasa nyo? Hindi. Ha? Nawala? Madiwag. Oh. Pero alam nyo, yun ang binasa ko, di ba? But whoever looks intently into the perfect law. What is the perfect law? A law that gives freedom. What is a perfect law? Minsan, kung saan-saan pa tayo humahanap ng mga definition kung ano yung paano pag-explain. Eto, tingnan nyo, isang example. What is the perfect law? The perfect law is the one that gives freedom. Sinabi na maraming beses, tayo ay no longer condemned. Ibig sabihin, hindi ka na mahuhusgahan. Pag dumating yung judgment day, alam mo na yung verdict. Because of the grace of God. Exempted ka sa kasi may nagbayad na ng offense mo. And alam natin yun. Di ba? That gives freedom. You are free. It doesn't mean na you are free to sin. Okay? May mga nagsasabi, hindi, alam na ng Panginoon, magkakasala ako. O alam ng Panginoon na magkakasala ka at ikaw ay suwail. Alam din niya. Pero hindi mo alam. O, ngayon, sinasabi ko, kapag sinusuway mo ang Panginoon at niloloko mo ang sarili mo na exempted ka dahil pinagbayaran ng Panginoon, no, that is not the freedom na binayaran ng Panginoong Hesus sa krus. It is yung consequence. Yung consequence ng kasalanan natin ay, iniba ko lang yung pangalan, ang sabi, for the wages of sin is kamatayan. So, hindi ka na mahahatulan ng kamatayan. And that is the freedom na na-receive natin sa Panginoon. Not the freedom to do our will, but to follow the will of God. Ito ngayon yung sanctification, obedience. Marami na tayong nabasa. Obedience is better than sacrifice. Lakasan nyo naman sagot. Parang palagi akong walang kausap. Di ba? Tagatawa lang kayo. Pag tinatanong kayo, sacrifice. Not forgetting what they heard. Not forgetting. We are always forgetful. Diba? Not forgetting. And how do you not forget? Sabi ng nanay ko, meron daw siyang libro na tinapon niya sapagkat nasa isip na raw niya yun. Ang galing. Ngayon, hindi niya malaman kung sino yung author at saka yung sinabi ng libro. At nagsisisi siya, ba't niya tinapon yung libro? Anong sinasabi ko dito? We have the Bible. Nakatambak. Meron tayong cellphone, meron tayong tab. Walang Bible. Sisisihin nyo ngayon yung Diyos dahil wala kayong Bible? Hindi nyo binabasa. Ang binabasa mo lagi, naka-tune up ka lagi sa YouTube, Netflix, di ba? Shopee, hindi marunong mag-Gcash, pero sa Shopee, expert. Di ba? Yung isang nanay ko naman to. Total, tinira ko yung isa eh. Yung isa naman. Di ba? Hindi marunong mag-load ng data. Pero pag may data na, humanda ka. Shopee, Lazada. Bibiling ko yan. Randy, bayaran mo. Tama ba? Tawa si Nanay Glo. Wala akong pambala sa'yo, Nanay Glo. Next time. Not forgetting what they heard. You heard it. Isulat natin. I-jot down natin. Diba? Mas daig daw ng nagsusulat yung matalino. Kasi pwede siyang balikan. Ako, yun din ang Kaya nagkaroon na ako nito para i-weaponize ko yung sarili ko. Na matatandaan ko yung mga sinasabi ng Panginoon sa akin. Di ba? Paano ko hindi matatandaan? Tinetext ko yung sarili ko eh. Meron akong nagrema sa akin. Ite-text ko sa sarili ko.
Gusto niyo tingnan? I-text mo sa sarili mo, for sure matatandaan mo. Di ba? Not forgetting what they heard. Oh, napaka-inulit na naman, but doing it. But doing it. Ano tawag dito? Obedience. Yan yung tinutukoy na obedience. Hindi lang kinakailangan na, never kong nakita na sinabi ng Panginoon na pinatatawad na kita. Tapos manatili ka lang nakaupo. Walang ganun. Lagi niya sinasabi mo, huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay or come follow me. Kaya yung ating next na theme para sa ating anniversary at saka sa camp, deny yourselves, pick up your cross, follow me. Lahat yun, actions. Wala dun yung narinig ko lang. Diba? Wala dun yung narinig ko lang. So lahat tayo, hindi perfect yung utak para matandaan yung lahat ng narinig natin. So, kinakailangan natin i-equip yung ating mga sarili para may pang-remind tayo. Hindi ako naniniwala na meron dito na walang cellphone. Sinong walang cellphone? Ay, yung baby yan. Wala ka na eh. Akalain mo meron, mali ako. Bakit ka walang cellphone? Yun ang tanong bigla, no? Pero tayong lahat, tingnan mo, 99.9% may cellphone. Correct na ako ngayon, ha? Kasi merong 1% na, di ba? But doing it, anong sabi? Tingnan mo, napakabuti ng Diyos. Tingnan natin yung kabutihan ng Diyos. They will be, anong sabi? They will be blessed in what they do. Di ba yan lagi natin pinapanalangin? Na tayo ay pagpalain ng Panginoon? Gaanong pagpapala? Gaano karami ang kayang ibigay na pagpapala ng Panginoon? Balik tayo kay Parable of the Sower. Ito, hindi ko kayo lululain. Ang salita ng Diyos ang manglulula sa inyo. If you listen and do what it says, ito ang pangako ng Panginoon. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. Naintindihan natin kung paano natin ma-understand, di ba? By doing what you hear, what you heard. This is the one who produces a crop. Ito na yung prutas ng ating mga pagsunod. Yielding 100. It can also be applied sa seed ng tithes natin. Madalas gamitin ito ng mga prosperity gospels. No? Yung mga, hindi ako ng prosperity gospels. Kasi maraming beses sa Bible sinabi, there will always be poor among you. There will always be poor among you. Sino nagsalita nun? Ang Panginoon din. So, dun pa lang sa verses na yon, sinungaling yung mga prosperity gospel preachers. Sinungaling sila. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon. If you hear, and if you understand, and you only understand because you've done it, you did it, sumunod ka. Ito ang sabi niya, yielding 100, 60, 30 times, 100 times, 60 times, 30 times. What was sown? Kung ano ang itinanim. 100 times. Dito ako nagkamali before. Kala ko magaling ako sa math. Pero initially, isipan natin, 100 times is, tama ba? 100%? Taas ang kamay na nagsabing yes. 100%. Okay, gising! Yeah! 100%. So ito ay 60%. Ito ay 30%. Mali tayong lahat. Kasi ang 100% is yung 1 naging 1 ulit.
kasi times. So this is 100%. Ang 100, kumita ng 100, 100%. O, saan mga nagtatrabaho sa bangko? O, ikaw. Diba? Pag ang interest ay 30%, okay, 100, para mas madaling din yan. 100, kumita ng 30%, ito ay magiging 100, ang galing. 130. So yung 30% ay 30 lang. Hindi 100. Ang 100% magiging yung principal plus interest na 100%, 200 na lahat. O gawin nating 1. Isa lang ang tinanim. Principal, 1. 1. Ang sabi, 100 times. Times 100. O, ito yung 1 plus 99. Tama? Math, simple math. Di ba? Yung itinanim mo 1, naging times 100, edi 1 plus 99. Ito yung principal, ito yung tubo. Di ba? 99%. So, ibig sabihin, ay mali ako. Pagka 99% pala, ay ano lang. Tamo, mali pa rin ako. Yung 1 is 100% 1. Diba? Ito yung, erase pala yun. Plus 100 equals 100 plus 100. Ito yung 100%. Kaya 200 yung total. Eh, anong sabi yung 1 naging 100 equals 100. So yung 99 dyan is, pagka 100, di ba? Over 100. Ibig sabihin, 99 times 100%, ang total mo ay 9,990%. 99%. 999%. Kasi yung 1 mo, malinaw ba? Nalito kayo. Pagka 1, 100% magiging 2. Yes? Ay naging 100. So, ibig sabihin, 100 times. Katulad ng sinabi sa Word of God. 100 times, 30 times, 100 times, 60 times. Ilang ulit na dumami. Hindi, kasi pagka ang 100% dumami, magiging doble ka. 100% yung tubo plus yung principal. Ay, yung principal mo 1 lang, naging 100. So yung 900 na, yung 99 doon is actually 999%. 999%. Ganun karami. Pinakikita ng Panginoon dito na naalala niyo yung bring the whole tithe. At wala ka daw sukat na pagkalagyan. Kasi kung nagtanim ka, isa lang, ang ine-expect mong tubo, madodoble lang, meron kang kamalig na paglalagyan ng ine-expect mong interest. Tama? Pero ang sinasabi ng Word of God, hindi walang sukat pagkalagyan. Wala raw sukat pagkalagyan. Yung kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Ang ibig sabihin, yung kamalig na pinaghandaan mo, kulang yon sa kayang ibigay ng Panginoon. If you just do it, yung sinabi niya. You heard, you understood by doing it. Di ba? So, yun yung kahalagahan ng pag-listen, and hearing. Diba? Napakaraming beses na sinabi dito, hear. Lahat ng itong mga categories na ito ay narinig ang salita ng Diyos. Third, second, first. Hear. Lahat sila narinig. Ngayon yun yung challenge ng Panginoon sa atin. Ang tunay na Kristiyano, hindi lang nakakarinig ng salita ng Diyos. Ginagawa din. Amen? Ulitin natin.
Ang tunay na Kristiyano, hindi lang nakakarinig ng salita ng Diyos. Higit sa lahat, ginagawa niya ito. Amen? Sulat natin, ha? Kasi nga, maaaring tayo maging forgetful. We have the tendency to forget. Hindi ko sinasabing ang lahat ay hindi masishake. Hindi lahat maloloko ng wealth. Hindi lahat ay at once, maganda yung at once na-receive mo ng joy yung salita ng Diyos. Pero manatili tayo sa piling ng Panginoon. Ito yung sinasabi niya, ang manatili sa huli ay siyang maliligtas. Kasi yung nananatili hanggang sa huli, nagpapasanctify sa Panginoon. Lumalakad sa kanyang sanctification. And those that left and wasn't able to come back sa Panginoon, yun yung mga hindi sinasanctify. This is a process. Ang process ng Panginoon, talagang ganito. Ito yung natural course ng isang Kristiyano. Nakarinig ng salita, tinanggap ang Panginoon, at tapos, lumalakad kasunod ng Panginoon. Amen ba? Amen? So, tayo manalangin na. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming hinimay-himay. Panginoon, patuloy kong dalangin, Lord, na gawaran mo kami ng matalinong pananampalataya, Panginoon. Hindi lang isa, hindi dalawa, lahat, Panginoon. Ang dalangin ko, lahat ng nasa LPCF, Panginoon, ay magkakaroon ng intelligent faith. Hindi nananatili na nakakarinig lang. Mag-re-research, mag-aaral, Panginoon, sasaliksikin yung nais mong sabihin. At tatandaan, Panginoon, at higit sa lahat, gagawin, Panginoon, ang lahat ng utos mo. Sapagkat ikaw ay ang nourisher din namin, Panginoon. Ikaw din yung nagtatanim, Panginoon. Ikaw yung nagdidilig. Ikaw ang nagpapatubo ng iyong salita sa aming mga puso, Panginoon. So, Panginoon, in response, ang dalangin namin, Panginoon, gawin mong matabang lupa, Panginoon, para sa iyong salita, ang aming mga puso. Ngayong umagang ito, Panginoon, at patuloy kami, Panginoon, na magpapa-under sa iyong kapangyarihan. I pray, Panginoon, na lahat, Lord, ay magkaroon ng burden na magbasa ng iyong salita, magbasa ng Bible, at maging goal, Panginoon, ay mabasa at maintindihan ng Bible mo for the whole year. And then next year, uulitin namin. And then the next year, gagawin na namin. And let's see, Panginoon. Amaze us kung ano pang mararating, Panginoon, ng iyong simbahan para sa ikalalago ng iyong kaharian. Salamat nga po, Ama. Wala kaming kayang gawin kundi taas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, Amen.